At nagpatuloy ang mag-asawa sa paglalakbay. Habang ang gabi tahimik na nahihilay. Kadiliman ng gabi ang lumayakap sa mag-asawang walang tumatanggap. Ngunit ang kanilang mga paay hindi matinag, mga matay walang maanilan. Kundi ang pagsulyap ng mga bituin sa kalangitan na siyang nagsisilbing gabay sa kanilang patutunguhan. Subalit sa paglipas ng panahon, mga bituin nag-iiba na ng ilusyon. Ang liwanag ay nakasisilaw, malikad, nilalaman ng sariling ningning. Ningning ng kapangyarihan at pagkamakasarili, ningning ng kasikatan na ayaw ng bitawan. Sa kabilang banda, may mga bituin unti-unti nang namamatay ang sindi. Nilalaman ng takot at dilim, nawawalan ng ningning, kawalan ng pag-asa. Sa una, lumalabaw hanggang sa tuluyan ng paglaho. Mga bituin, hanggang kailan natin kayang magningning upang maging talang gabay ng mag-asawa sa gabing mahimbing. Oh,
Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikawalong gabi na ng ating gabing isa sa Pasko ng Pagsilang ng Panginoon. Pinagpala si Maria at si Elizabeth dahil sa kanilang kagandahang loob sa pagtugon sa tawag ng Diyos. Habang papalapit na tayo sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang, pagkalooban din nawa tayo ng Diyos ng lakas ng loob na tumugon sa kanyang paanyaya. Ipanalangin din natin sa pagdiriwang na ito ang kabataan na pag-asa ng bayan na maging huwara nila si Maria at dalhin nila sa kanilang puso si Jesus sa lahat ng oras at lugar. Magsitayo po tayong lahat. Sinisindihan namin itong kandila ng pag-asa, kapayapaan, kagalahan, at pag-ibig. Pagkalooban mo kami ng lakas ng loob na maibahagi ang iyong pagmamahal sa buhay, isang lilikha, pagmamahal sa mga kasalanan at mga banal, pagmamahal sa may tiyak at mga inaapi. Lubos kami nagpapasalamat sa lahat ng pagpapalang inanggap namin sa pamagitan ng Kristo ng aming Panginoon. Amen. Ngayon po ay sisindihan natin ang ika-4 na kandila sa ating korona ng Advento. Simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa mga lahat. At sumunod. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo sa Panahon ng Advento. Sa ating Ebanghelyo, mapapakinggan po natin ang pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Dito sa pagdalaw, natuloy natin kung paano si Maria ay pinagpala ng Diyos at ang pagpapala ay kanyang ibinahagi sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Noong sa banal na misang ito, ay rin ikamanggap ng pagpapala ng Diyos at maging mapalad sa harapan ng Diyos. Sa katahimikan ng ating mga puso, aminin natin ang ating mga luwang kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinubong ka na pagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawain kami. Panginoon, kaawa
Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukan sa kanan ng Diyos Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawanin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kami nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatuwang tao ng iyong anak ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagpumatay sa krus sa pagsapit namin sa pagdating niya sa langit sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsimpo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Micas na isisilang ang pastol na hari sa Bethlehem, ang lupang sinilangan ni Haring David. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Micas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway, habang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng hari yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang hari niyaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya, magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akilin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Akilin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastor ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubing, kami ay tulungan. Sa taglay mong takas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akilin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, o Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot iyong pinalakas. Akilin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahin, aming pupulihin ang iyong pangalan. Akilin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Sa ikalawang pagbasa, higit pa sa mga alay at mga sakripisyo ng matandang tipan, ang pagkalima ni Kristo sa kanyang Ama. Pumarito siya na may pagtitiwala sa planong pagliligtas ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo ay manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo pinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi,
Narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi mo na niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang pagkahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagdagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ang Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagdadalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Batiin po ninyo mga katabi niyo ng magandang gabi. Kamusta na po kayo? Ilang kempot. Tapos na yung simbang gabi, no? Ilang kempot na lang tapos na. May mabubuo ba mga kabuo? Ayan, no? May mga hinihiling tayo. Saka na natin tatanawin yung mga hinihiling niyo, no? Baka maudot pa, ha? Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo na pakinggan po natin, si Maria ay tinawag ni Elizabeth na mapalad at pinagpala. No? Sapagkat, sabi doon, sa kanya natupad ang mga pinasasabi ng Diyos. No? At hindi lang yan, dahil siya ay nananalig sa mga sinabi ng Diyos sa kanya. Kung si Maria ay naging mapalad, tayo kaya may pagkakataon din tayo maging mapalad? Ha? Siyempre meron. Sabi mo sa nasa kanan mo, kapatid, mapalad ka. Sarap sa pakiramdam, no? Pag sinabihan kang mapalad, para bagang punong-puno ka ng grasya, punong-puno ka ng biyaya, pag sinabihan kang mapalad.
Ngayon, sabihin mo naman sa nasa kaliwa mo, kapatid, malapad ka. Ate, anong pakiramdam? Okay lang? Sabihin mo maya sa akin to. Ha? Sumong bumawi? Para makabawi kayo, sabihin niyo, Father, mas malapad ka. Sakit din. Ba't ko pa kasi naisip yun? Mga kapatid, tatanungin natin ang ating sarili, karapat dapat ba akong tawaging mapalad? Karapat dapat ba tayong tawaging mga mapapalad? Una sa lahat, tingnan natin ang ating buhay. Sa maraming pagkakataon, nagkasala tayo, di ba? Sa maraming pagkakataon, hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Iba nga sa atin, nagsisimba lang kapag simbang gabi. Di ba? Pero ganun pa rin, napakabuti ng Diyos, pinapagpala pa rin niya tayo, nagiging mapalad pa rin tayo. Una, mapalad ka kasi hanggang ngayon, buhay ka pa. Na? Kasi napakabuti ng Diyos, sa kabila ng lahat, no? Sa kabila ng lahat, minabuti pa rin tayo ng Diyos na maging mapalad. Ano kaya yung dahilan ng Diyos? Bakit patuloy tayong pinapagpala sa kabila ng ating pagiging makasalanan, matigas ang ulo, nakakalimot sa Kanya? Simple lang, kasi yung Diyos natin ay Diyos na mapagmahal at Diyos na maawain. Tayo ay kinakaawaan ng Diyos nang dahil sa Kanyang pagmamahal sa atin. At dahil tayo kinaawaan ng Diyos, patuloy niya pa rin tayong kinikilalang mapalad. Si Maria, no, sabi niya, no, sinabi ni Maria doon, di ba yung mga ilang ebanghelyo natin, sabi niya, ako ay abang alipin ng Panginoon. Di ba? Kahit siya nakita niya yung sarili, para ba hindi ako karapat dapat sapagkat ako isang abang alipin lang ng Panginoon. Nakita niyo Maria niya, siya ay mapakumbabang tao sa harapan ng Panginoon. At makikita natin sa ebanghelyo, ang pagiging mapalad ni Maria ay bunga ng kanyang malalim na pananalig sa salita ng Diyos. At itong salita ng Diyos na sinasabi sa kanya noong una pa lang ay nagkaroon ng katuparan sapagkat yung salita ng Diyos na dating salita ay nagkatawang tao. At ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At ito ay nangyari dahil na rin sa malalim na pananampalataya ng ating mahal na Belen. Nung siya'y binisita ng anghel, di ba? Pumayag siya, sabi ako yung mga alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ang ayon sa iyong kalooban. Mga kapatid, no, ng mga sumandaling yun, doon na ganap, no? Doon na ganap yung katuparan ng pangako ng Diyos. Doon na ganap yung mga sinasabi ng Diyos. Yung sinasabi sa ating unang pagbasa, mula sa aklat ni Propeta Micas, di ba? Ay isang babae ang maglilihan, mga anak ng isang lalaki, at natupad yun sa pamagitan ni Maria dahil sa kanyang malalim na pananampalataya sa Diyos. At gayon din naman, nakita natin sa ating kalawang pagbasa mula sa aklat ng mula sa mga sulat sa Hebreo kung paano, no? Sinasabi ko po sa inyo kanina, ang Diyos ay mapagmahal. Sa ating kalawang pagbasa dito na ipapakita naman kung paano ipinakita ng Diyos yung lalim ng kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Di po ba? Noong unang panahon, yung mga tao nag-aalay, nag-ahandog para sa kanilang kasalanan ng mga susunuging handog. Yung ba, inaalay yung mga hayop na pinapatay at yung dugo ay iniaalay sa Diyos. Pero, nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, ipinakita niya kung ano yung kalugod-lugod na handog na ninanais niya, na ninanais ng Diyos, yun ay walang iba kundi yung pag-ibig na nagmumula, no, sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Inialay niya yung kanyang sariling buhay upang ipamalas. Unang sa lahat, yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Nandang ialay ni Kristo yung kanyang sarili dahil mahal tayo ng Diyos. Pangalawa, upang ipakita ni Kristo yung kanyang pagtupad sa kalooban ng kanyang Ama. No? Yung pagsunod niya sa kalooban ng kanyang Ama. Alam po ninyo,
Yung ginawa ni Kristo para sa atin, hindi natin kayang tumbasan yon. Hindi natin kayang tumbasan yung ginawa ng Diyos sa atin. Pero dahil mahal niya tayo, ginawa ni Kristo ito para sa ating lahat. Ginawa ni Kristo ang lahat dahil mahal tayo ng Diyos. Pero hindi tayo deserving doon. Dahil paman, sa pamagitan ni Kristo, kahit pa paano, tayo ay naging karapat-dapat. Kahit pa paano, hindi ko sinabing ganap na karapat-dapat, kundi kahit pa paano. Di po ba? Dahil sa dami ng ating pagkakasala, kahit pa paano minarapat ng Diyos na tayo ay maging karapat-dapat sa Kanyang pagpapala. At patuloy tayo pinagpapala ng Diyos. Mga kapatid, upang patuloy natin maramdaman yung pagpapala ng Diyos, katulad ni Maria, dapat din lagi natin sinusunod yung Kanyang kalooban. Hindi yung kalooban natin ang susunod. Madalas kasi kalooban natin ang sinusunod. Hindi natin tinitingnan kung yung mga pagkilos na ginagawa natin ay naayon ba sa kagustuhan ng Diyos. Kung minsan kumikilos tayo ng saganang ating lamang. Pero kapag ang tao kumilos na naayon sa kalooban ng Diyos, siya ay patuloy na pagpapalain. No? Magbubunga ang kanyang pagkilos ng pagpapala buhat sa Diyos. At yung pagpapalang ibubunga nito ay hitik na hitik dahil ang kalooban ng Diyos ang siyang namumuna sa ating buhay. Mga kapatid, alam po ninyo, malapit na matapos ang panahon ng Advento at ilang kembot na lang ay Pasko na, no? At ano ang panawagan sa atin ng ating Ebanghelyo ngayon? Ano ang panawagan sa atin ay ika-4 na linggo ng Advento? Wala iba kundi ituon natin ang ating sarili kay Kristo. No? Alam natin, marami ang pwedeng tumadlan upang mawala yung ating atensyon kay Kristo. Marami ang pwedeng maglihis ng ating landas patungo kay Kristo. Alam ko, yung iba sa inyo nag-iisip na, ano kaya yung ano kaya yung ihahanda ko sa Pasko? No? Ano kaya yung iririgalo ko sa Pasko? Di ba kaya pinagbibigay ng pagkabalisa sa atin? Kaya kung saan nawawala yung ating atensyon kay Kristo. Mga kapatid, sa natitirang araw bago ang Pasko, ibigay natin ang buong atensyon natin kay Kristo. Di po ba? Upang nang sa gayon makita natin siyang dumarating sa ating buhay. Pero alam ko po, hindi lahat tayo pare-parehas ng Kristong gustong dumating sa buhay natin. At si Kristo darating sa atin sa maraming pagkakataon at sa iba't ibang sitwasyon. At sa ibang kaaniwan. May iba, no? Sa iba darating si Kristo, hindi katulad ng isang sanggol na nasa sabsaban. Yung iba darating si Kristo na tinabaga, nakapako sa krus. Bakit? Sapagkat pakiramdam niya marahil sa kanyang buhay, siya ay nahihirapan. No? Para bagang namamatay. At si Kristo darating na nakapako sa krus at nagsasabi sa atin, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ko sa lahat ng pagsubok. Di po ba? At may ibang Kristo darating sa atin ay katulad ni Kristo na mabusing pastol. Sapagkat pakiramdam natin, naliligaw tayo ng landas at kailangan natin ng mamumuna sa atin upang tahakin ang tamang landas ng ating buhay. At yung Kristong darating sa atin, si Jesus na mabuting pastol na maggagabay sa atin patungo sa tamang landas upang tayo humantong sa kalooban ng Diyos. At yung ibang Kristong darating naman sa atin, yung tinatawag nating Sacred Heart of Jesus. Bakit? Sapagkat marahil sa ngayon ikaw ay uhaw na uhaw sa pag-ibig ng kapwa. Hindi ka nakakatagpo, nakakasumbong ng pag-ibig sa loob ng tahanan, sa iyong komunidad at inabibilangan para bagang walang pag-ibig. Kung kaya si Kristo darating sa iyo, no, taglay-taglay ang kanyang pusong nag-aalab sa pag-ibig sa iyo. Bagamat nasasaktan dahil sa iyong paulit-ulit na pagkakasala, ikaw pa rin ay kanyang mamahalin. Paparamdam niya sa iyo na mayroong pag-ibig. At ito'y matatagpuan sa kanya. Kung kaya siya ay darating na para bagang banal na puso, no? Kabanal-banalang puso ni Jesus. Sabi nga ng isang santo, no? Si San Juan de la Cruz, Saint John of the Cross. Sabi niya, sa isang lugar na hindi mo makita ang pag-ibig, anong dapat mong gawin upang makasumpong ka ng pag-ibig? Sabi niya, ikaw na ang maunang maglagay ng pag-ibig, and then makakakita ka ng pag-ibig. Sa madaling salita, kung tingin mo, sa tahanan ninyo, hindi ka makakita ng pag-ibig, para makakita ka ng pag-ibig, ikaw na yung unang magmahal. Di po ba? Unahan mo na yung pagmamahal.
At yung ibang darating na kriso sa atin, marahil yung divine mercy na si Jesus. Bakit? Kasi pakiramdam natin, punong-puno tayo ng kasalanan. At kailangan natin ang awa ng Diyos upang tayo mapatawad. Hindi po ba? At sa iba naman, ang darating ay si Baby Jesus. No? Na nasa sabsaban, siya ay dumarating sa atin upang magbigay ng bagong buhay, upang magbigay ng bagong sigla, upang magbigay ng bagong pag-asa sa atin. Kasi ito yung mga kinakailangan natin. Mga kapatid, tandaan po natin, darating si Kristo sa ayaw at sa gusto ninyo sa inyong buhay. At malapit na yun. Kaya yung tapusin ko ang pagninilay sa isang napakaikling kwento na aabot ng 1 oras sa 3 araw. May isang ginang. Sabi siya makita si Jesus. May encounter si Jesus. Makatagpo si Jesus isang araw ng linggo. Gabi pa lang pinagandaan niya na ang araw ng linggo dahil siya ay magsisimba. Kinabukasan ng aga-aga niya gumising, naligo agad siya, nagluto siya, nag-ready na siya. Paglabas siya ng bahay, mayroong kumakatok. Papunta siya ng simbahan, no? May kumakatok yung kanyang kumare. At namumutang dahil kailangan ng pamilya ng gamot sa kanyang asawa. Ang sabi niya, sige mare, paputangin kita. Mamaya na, pagkatapos ko magsimba. Kasi hinihintay na ako ni Jesus eh. No? Hinihintay niya ako, makikita ko sa Jesus sa simbahan. So lakad siya gano'n, papunta ng simbahan. At kung malapit niya sa simbahan, mayroong isang pulubi na nangingi sa kanyang limos. Kung pagkain lang, sabi ng nung ari, o sige, mamaya bibigyan kita pagkatapos ng misa, nagmamadali kasi ako eh. Hinihintay niya ako ni Jesus. Okay? Pagpasok niya sa simbahan, dasal siya ng mataitim, paglabas niya sa simbahan, malungkot siya. Bakit? Kasi hindi niya doon nakatagpo sa Jesus. No, pag-uwi niya ng bahay, pumunta sa altar niya, sabi niya, Panginoon, ang daya mo naman. Ang araw-araw kong pumunta, no, naganda ako para makita ka sa makatagpo kita. Pero bakit hindi ka dumating? No, sa kaibuturan ng puso ng ale, nagsalita at nangusap ang Diyos sa kanya. Sabi ng ale, dumating ako 2 beses pa ngayon. Hindi mo lang nakita. Ako yung kumari mo na nananatan sa'yo, pero ginalaw lang mo. At ako rin yung tulubi na nangingi sa'yo na makakain at hindi mo pinansin. Mga kapatid, darating si Kristo sa buhay natin ngayong kapaskuhan sa iba't ibang anyo at iba't ibang pamamaraan. Ang kailangan natin ngayon, ituon ang ating lahat ng sigla, lahat ng ating lakas, lahat ng ating pag-iisip sa Kanya. Huwag tayong magpapagulo sa lahat ng bagay, no? Sa mga alalahanin natin. Pagpasipo natin ang lahat-lahat kay Kristo upang makita natin siyang darating sa ating buhay. Purihin natin ang Panginoon at parapakan natin ang Panginoon. Magsitayin po tayo, sumasampalataya ako na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ibinako sa krus na matay inibig, narawag sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na bumili, umakyat sa langit, nalugdok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at umupo sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipanalangin natin sa Ama, na tulad ni Maria at Elizabeth, buong galak at kababaang loob nawa natin tanggapin ang manunubos at buksan ang ating puso sa kanyang salitang nagdudulot ng kalikasan. At sabihin natin, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging tagapagdala nawa ang simbahan ng kagalakan sa sangkatauhan, sa mga nagdadalang hati, may sakit, mga matatanda, at mga may kapansanan. Manalangin tayo. Maging mulat nawa ang mga pinuno ng bayan sa pangangailangan ng lahat para sa makatarungan at mapagmalasakit na pamahalaan. Manalangin tayo.
sinapupunan at maging bulat tayo sa pangangailangan ng mga nagdadalang tao at magbigay ng pag-asa sa kabataang Pilipino. Manalangin tayo. Magkaisa nawa ang mga pamilya at magkakaibigan at suportahan ang isa't isa at maging bukas sila sa pag-unawa at pagpapatawad. Manalangin tayo. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at espesyal na intensyon ni na Mr. and Mrs. Alan Castillo and family, Jenny Pumarca and family, Noriel and Ferrer family. Manalangin tayo. Para sa mabilisang paggaling ni na Father Danilo Lopez, Father Felix Labios, Godwin Ortilia, at Father Odi Moso, manalangin tayo. Para sa ikapapayapa ng kaluluwa ni na Eduardo Bucon Jr. and Sr., Melania Arcinas, Ramoncito Bucu, Marlon Apolonia, Romulo de Guzman, Roberto Bucu Sr. and Jr., Leon Chatito, Lamberto Salonga, Angelo Isaac, Elena Gregorio, Marita Horquera, Imelda Torres, Father Ramoncito Vicente, Joy Monato, Aida Fuller, Estrella Arboladora, Adelaida Pangan, Panfilia Antonio, Jalina Villarin, Chinita Exala, Florentino Chantenco, at Delia Naval. Manalangin tayo. Mga kapatid, sa katahimikan ng ating mga puso, idalangin natin sa Panginoon ang ating mga pagsariling kaibigan. Ama namin, halinatigin at palakasin mo ang iyong bayan, upang tulad ni Maria, mapuspos kami ng bagong buhay, kagalakan at lakas sa malahating pagdating ng iyong minamahal na anak na nabubuhay at naghahari kasama mo magpasawalang hanggan. Amen. Ating ialay ang ating mga handog sa dambana ng Panginoon.
Kayo mga kapatid, upang ang paghahari natin ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahari sa iyo, mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng Panginoon. Ama namin lumikha, ang mga alay namin nakahain sa iyong dambana, ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumusko sa sinapupunan ng mahal na Birhen Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birhen Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahat ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag, ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging hundo, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghatikati niya iyon. Pinibot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na iahando para sa inyo." Ngayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Pinabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo dito sa pag-alala sa akin." Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaga sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kahis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinagsama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng Dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong lipi. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Bartolome na aming obispo at ang kanang kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlayo nang may pag-asang sila ay uling kukusikay kay hindi na lahat ng mga kumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghilapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng anak ng aming Panginoon Jesus Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpuli ay sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasalamatan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo na Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Piniling namin kamedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanatigan ang ng araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo.
Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakansara. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sa inyo. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ikaw ang kordero ng Diyos. Ikaw ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang Panginoon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Muli sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako. Maglilihi itong birhen at magsisilang ng sumpi na tatawagin Emmanuel. Taguling ibig sabihin, ang Diyos ay sumasaan.
alam natin. Manalangin tayo. Ang naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan ang iyong piging na banal, Panginoong pakiyabangan ang walang upas na bigay, ng walang mali na pagsilang ng iyong anak, na anak mo sa aming pinagdiriwang, sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng mga naglingkod sa atin sa banal na misyon ito. Sa mga nag-alay, maraming salamat po sa inyong lahat. At lalo higit sa inyong lahat ng mga nagsimba, maraming salamat po sa inyong presensya. Palapakan po natin po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Magsiyuko kayo habang ginagawa ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay natin bumalik ngayon, ay siya namang magpabanal sa inyo, pakulangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin huwag pumuspo sa inyo sa pagpapala ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayo nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating na may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, kumain kayo kaglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Kristo. Salamat sa Diyos. Uli namin ang Panginoon.